Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Maraming Jerel. salamat sa inyong mensahe patungkol sa kabanalan ng Diyos. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Sa abot ng aking mga kaya at sa biyaya ng Panginoon. Praise God. Para sa ating first question, para sa mga pakiramdam ay palagi silang parang nagkukulang sa standard ni Lord, paano po matutukoy yung tunay na conviction mula sa Holy Spirit sa pagsisisi or pakiramdam na inuusig ng kaaway? Ayan, dahil ang kaligtasan natin ay sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating mga ginawa, ang Holy Spirit, ang kanyang conviction ay ilapit tayo ulit sa ginawa ni Jesus. Pinapaalala niya sa atin that our relationship is dependent on our relationship or on the finished work of Jesus. Hindi doon sa ginawa natin. Kaya, yung conviction niya, hindi niya tayo inuusig, kundi tayo ay itinutulak palapit sa Panginoon Kristo. At pinapaalala niya na if we confess our sin, nag-agree tayo sa Kanya na nagkasala tayo, He is faithful and just. Isipin mo siya ay tapat at makatarungang ikay patawarin. Bakit? Kasi bayad na Bayad na ni Jesus sa cross. Kaya hindi natin tinatry na bayaran ulit. Inaangkin lang natin yung kabayaran ulit. Pinapaalala natin na kasama na yon. Sabi natin, di ba nakaraan lang yung binayaran niya? Hindi. Naisilang ka na ba nung namatay si Jesus sa krus? Di ba? Hindi pa naman. Lahat ay future. So lahat yun ay sakop ng kanyang ginawa sa krus. Praise God. Napakagandang reminder, Pastor Bong. Salamat po. At para sa ating pangalawang question, kung ang ating Diyos po ay banal at ganap, na hiwalay sa kasamaan, paano po makakalapit o makakakonekta ang isang taong pakiramdam niya ay lubog siya sa sarili niyang pagkakamali at kasalanan sa isang nilalang na napaka-perpekto? Ayan, unang-una, pag inaamin mo ikay lubog sa pagkakamali, then kailangan mong talagang pumunta kay Jesus Christ na namatay para sa iyo at mabuhay para ayon sa kagustuhan ng Panginoon Kristo. Kaya you have to repent, kasi yun ang sabi naman, repent. Di ba? Nang sa ganun, ma-reconcile ka sa Panginoong Diyos through Jesus Christ's death. So, ang gagawin mo, lalapit ka through Jesus Christ. Kasi walang makaparoroon sa Ama, regardless of who we are. Kahit naisip mo mabait ka, naisip mo parang okay ka naman. Wala. Lahat tayo kailangan kay Jesus dadaan. Kasi He is the only way, He is the only truth, He is the only life, and no one can come to the Father except through Jesus. Talagang exclusivity, no? Kay Yes Jesus po. lang po talaga. Amen. At para sa ating last question, marami ang nagsisikap na maging mabuti na walang Kristo sa buhay nila. Ano po ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagsisikap na maging isang morally good person at sa holiness na nagmumula sa pagkakakilala kay Kristo? Ayan. Sabi ng Bible, all have sinned and come short of God's glory. So, ang standard ng Diyos ay kapantay ng kanyang holiness. So, kung wala si Jesus, paano tayo maipapantay sa holiness ng Diyos? Kaya nga, Jesus, He who knew no sin, became sin on our behalf that His righteousness or the righteousness of God might be upon us. Kaya dahil kay Jesus, yung righteousness niyang Diyos mismo ang mapapasa atin, iniligay niya sa atin. Hindi natin righteousness. No, kung ikaw'y magpapakabait lamang na wala si Jesus, hindi pa rin aabot. Kaya nga, lahat tayo makasalanan, may makasalanang mabait, may makasalanang masama, at may makasalanang ubod ng sama. Pero lahat yun, makasalanan na hindi makakaabot sa standard ng Diyos. Salamat po sa napakalinaw na sagot, Pastor Bong. Pero bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa paparating na August 30 at 31, ipagdiriwang natin ng 41 years of faithfulness ng Diyos sa CCF. Magsama kayo ng kapamilya at kaibigan. Kita-kits! And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.